sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi,
mas pinalakas at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. ating mga eksperto. Dito lang, The Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, Trending and Value Show. Iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin. Dito, hoy, bawal yan. Filipino, dito lang ang research happening sa trend, mass support, entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. H sa buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na! Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Rapido Hataw Balita ngayong pong Martes, May 19, 2026. Sa ating pong headlines sa NBI, may impormasyon sa kinaroonan ni Senador Bato de la Rosa. Pangulong Marcos, kumpiyansa makabawi ang ekonomiya sa mga hakbang ng gobyerno. Samantala naman, posibilidad natin ang gawing escape route ni Senador Bato ang GSIS building. Hindi na po'y sinasantabi ng NBI. NBI driver itinangging nagpaputok ng baril sa Senado. Kakalas naman sa bagong mayorya sa Senado. Mas Judas pa raw kay Judas ayon po sa isang senador. Kapabayaan ng ilang ahensya sisilipin dahil sa radioactive steel plant na iniugnay kay Tony Yang. Energy review at naranasan daw pong brownouts pinaimbestigahan dyan po sa Kamara. 3 taong gulang pinagtatadyakan sa ulo. Pinagsusuntok pa sa Taguig. Suspect arestado. Isa naman barangay tanod at vendor sa Dasmariñas, Cavite pinagbabaril. Patay.
Rapido, hataw, balita. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita sa Rapido Hataw Balita ngayon pong Martes. May hawak na impormasyon ng National Bureau of Investigation NBI sa kinaroonan daw po ni Senador Ronald Bato de la Rosa halos ang linggo matapos naman na nangyaring gulo at kanyang pag-alis mula sa Senado. Ito pong kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag sa isang news forum. Subalit tumanggi muna siyang magbigay ng karagdagang detalye para hindi raw mabulilyaso ang kanilang operasyon at investigasyon. Ayon po kay Matibag, kung meron namang individual na nakakalam sa eksaktong lokasyon ni Senador Bato, ito raw po ay walang iba kundi ang kanyang kasamahan na si Senador Robin Padilla. Kasabay po nito ay muling iginit po ng NBI Director na hindi under attack o hindi inatake po ang Senado nang mangyari ang putukan nung gabi ng Mayo 13. Pinabulaanan ni NBI driver na si Mel Oragon na siya ang nagpaputok ng baril sa Senado noong May 13. Nagtaka pa si Oragon kung paano siya nag-positive sa paraffin examination o nakitaan ng residue ng gunpowder samantalang wala siyang bitbit na baril ni humawak nito sa gitna ng gulo noon sa Senado. Itinanggi din ng driver na sa kanya ang mga balang nakumpiska ng mga otoridad. Ipinaliwanag pa ni Oragon na pinabalikan lamang sa kanya ang isang sling bag na naiwan sa GSIS compound dahil may mga gamot itong kailangan ng kanyang kasama. Pero pulis na raw ang sumalubong sa kanya sa area at inusisa ang kanyang pagkakilanlan kaya hindi na niya nahawakan pa ang bag. 11 taon o simula 2016 ay nag-volunteer na si Oragon sa NBI at dati muna siyang Army Reservist. Pansamantala nakalaya si Oragon matapos magpiyansa ng 116,000 pesos sa Pasay Regional Trial Court kahapon. Muli namang isa sa ilalim po sa Yellow Alert ng Visayas Grid. Mamaya po yung alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ho ng gabi. Ayon po sa Department of Energy, dahil ito sa mas mataas na demand kumpara sa supply ng kuryente na meron na lamang 2,691 megawatts na available capacity ang naturang Visayas Grid habang pumapalo naman sa 2,594 megawatts ang demand. Naipugnay na rin po ang ahensya sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines maging sa National Grid Corporation of the Philippines at sa Energy Regulatory Commission para daw ho mapabilis ang restoration sa mga apektadong lugar. Inisyu po ang Yellow Alert kapag hindi sapat ang power supply sa contingency requirement ng transmission grid. Pinaimbestigahan ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno sa Kamara ang nararanasang rotational brownouts dahil sa red at yellow alerts sa mga power grid sa bansa. Ayon kay Jokno, hindi katanggap-tanggap na sa kasagsagan ng tag-init, libo-libo katao ang nagdurusa dahil sa rotational brownouts at wake-up call na rin para malaman ang dahilan ng problema. Sa House Resolution 875 ni Jokno, dapat masuri ang Philippine Energy Plan na layong tiyakin na may sapat na supply ng kuryente at mabawasan ang pagdepende sa imported na langis. Git pa ng mababatas, dapat matukoy yung mga kapalpakan ng mga ahensya na namamala sa usapin ng kuryente kasama na ang National Grid Corporation of the Philippines at mga power producer. Itinuturing naman ni Senador Rodante Marcoleta na mas hudas pa kay Judas ang sinumaraw pong kakalas sa kasalukuyang mayorya ng Senado. Kasunod po ito ng mga balitang may mga kasamaan sila sa 13 miyembro ng mayorya na mano'y kinakausap na bumaliktad at bawiin ang kanilang suporta kay Senate President Alan Peter Cayetano. Paliwanag po ng senador, hindi dapat paliwalain ng kanilang mga kasamahan sa mayorya na bigla daw babaliktad ang pagsasakripisyo ni Senador Bato de la Rosa ng kanyang sarili at kaligtasan para lamang makaboto bilang pang-13 para kay Cayetano noong nakalipas na Lunes. Nilino naman ni Marcoleta na hindi nila kalyado si Senador Juan Miguel Mig Zubiri na mas pinili na mapasama sa grupo ni na dating Senate President Tito Soto sa minorya. Una po nito ay may mga report na may mga senador na kasama pa sa ngayon
sa bagong mayorya ang umano'y pilit na kinakausap para daw po kumalas ng suporta kay Cayetano at sumama sa panig ni Soto. Arestado ang tomboy o lesbian na nag-viral sa social media. Ang video ng pambubugbog sa 3 taong gulang na anak na kanyang kinakasama sa barangay Western Bikutan sa Taguig. Ayon sa Taguig City Police Station, napabuntong hininga sa galit o napagbuntungan ng galit ng 28 taong gulang na suspect na si alias Carla, ang batang lalaki, matapos ang away nila ng kanyang nanay. Sinubukan pa umano ng ilang kapitbahay na awatin ang away na mag-live-in partner, pero sa halip na tumigil ay hindi nilubayan ng suspect ang bata na nagtamo ng physical injuries. Naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act ang suspect na ininquest na sa Taguig City Prosecutor's Office. Rapido, hataw, balita. At ngayon, ang rapido ho ng ating mga report, Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumpiyansang makababawi daw po ang ekonomiya sa ginagawang mga hakbang ngayon ng gobyerno. At tingalamin kung paano nga bang ginagawa hakbang ng pamahalaan sa report ni RH14, Let Narciso Mislet. Ray Romel, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuloy-tuloy ang takbo ng ekonomiya at patuloy ang pamumuhunan rito ng pamahalaan sa kabila ng pandaigdigang krisis dulot ng gulo sa Middle East. Kaya naman positibo ang Pangulo na makababawi ang ekonomiya dahil sa mga hakbang na itinatutupad ng gobyerno. Sa panayam ng Japanese media, tinukoy ni Pangulong Marcos ang mga polisiya gaya ng pagbibigay ng insentibo sa investors. Ipinaliwanag rin ito na ang pinangangambahan ay ang stagflation o hindi pagdaloy ng gross domestic product growth habang patuloy ang pagtaas ng inflation. Pero ito naman anya ang sinusubukang kontrolin ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, gumastos ang pamahalaan para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at para sa direktang pakinabang ng ordinaryong mga Pilipino. Binanggit rin ng Presidente ang kahalagahan ng pagsuporta sa micro, small and medium enterprises na bumubuo sa malaking bahagi ng negosyo at trabaho sa bansa. Ito si Net Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Publiko dapat patuloy na magmatsyag matapos mag-convene ang Senado bilang impeachment court ayon kay Senador Ping Lacson. Ibalita mo yan, RH number 28, paring Raymond Nagtaas. Paring Raymond. Paring Romel, hinimok ni Senador Pamphilo Ping Lacson ang publiko na manatiling mapagmatyag matapos mag-convene ang Senado bilang impeachment court kahapon para sa kaso ni Vice President Sara Duterte Carpio. Para kay Lacson, ang pag-convene ng Senado ay tinuring na breath of fresh air kumpara sa tensyonadong mga pangyayari ng nakaraang linggo, kabilang ang putukan sa gusali ng Senado. Kahapon ay formal na nagtipo ng Senado bilang impeachment court upang litisin ang kaso laban sa pangalawang Pangulo matapos nitong matanggap ang articles of impeachment mula sa House of Representatives noong 13 ng Mayo. Kasunod nitong nangyaring shooting incident sa loob ng Senado. Noong nakaraang weekend, binigyang din ni Lacson na may hangganan ng pang-abuso sa kapangyarihan kasunod ng mga pangyayari noong nakaraang linggo. Ito si RH28, Raymond Advaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Lakay Raymond. Samantala, panawagan daw po na investigasyon sa rotational brownouts dumarami sa Kamara. Report mula kay RH12, Milky Digunan. Milky. Ray at Romel, nakiisa na rin ang murang kuryente party list na imbestigahan ng rotational brownout sa bansa. Resulta ng mga yellow at red alert. Hindi ligtas ang Kamara sa mga rotational brownouts noong nakaraang linggo. Ayon kay Representative Arthur Yap ng murang kuryente party list, habang may sesyon ang Kamara noong nakaraang linggo, nagkaroon ng mga power interruptions. Naputulaan niya ang deliberasyon na antala ang trabaho at malinaw itong mensahe na walang ligtas sa palpak na serbisyo ng kuryente. Sabi ni Yap, kung ang Kamara ay hindi exempted sa rotational brownouts, lalo na ang mga ordinaryong mamayan, mga negosyo at serbisyo. Pinunan ni Yap ang Electric Power and Industry Reform Act o EPIRA na 25 taon na mula nang maging batas, pero ang mga pangako ay puro panaginip lang. Dagdag pa ni Yap, ang Pilipinas ang isa sa mga bansa sa Asia na may pinakamahal na singil sa kuryente, pero manipis ang reserba kaya nakakaranas ng yellow at red alerts.
force outages at rotational brownouts. Ang pinakamasakit ayon kay Yap, tuwing tumataas ang gasto sa sistema, agad-agad na pinapasa ito sa mga consumer gaya ng generation at transmission charges, ancillary services, system flaws at iba pang mga bayarin. Ako si Milky Reguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Posibilidad na tinakang gawing escape route ni Senator Bato ang GSIS building, hindi sinasantabi ng NBI. RH number 15, Giselle Recaport. Giselle. Ng National Drug Investigation ng posibilidad na pinlano na gawing escape route ni Senator Bato de la Rosa ang GSIS compound. Bagamat hindi kinumpirma, sinabi ni NBI Director Atty. Melvin Matibag na mainam na lugar ang Senado para dito. Ito anya yung entry point mula sa mataas na kapulungan patungo sa karugtong nitong GSIS building bukod pa doon sa mismong gate niyan. Pero isinauubaya na ni Matibag sa mga nag-iimbestiga kung may ganito ng plano ang kampo ni Senator de la Rosa. Una lang lumabas yung report na nagkaroon pa ng rehearsal para sa pagtakas ng ICC wanted senator. Matatanda ang nagkaputukan sa Senado noong Mayo 13 matapos ang di umano pagtatangka ng National Bureau of Investigation na arestuhin ng senador. Pero sabi ni Matibag, wala silang ganitong operasyon dahil bukod sa walang utos ng Pangulo, hiniling lamang ng pamunuan ng GSIS yung kanilang security assistance kaya nasa compound sila noon. Pakinggan natin si Matibag. I cannot confirm na gagawin nila yun, but the Senate is a good escape route for that purpose. No? Kasi yung GSIS, Senate o GSIS is a good entry point. Kasi 7 yung entry point from Senate building to GSIS. Plus the gate. So 8. So, past that possibility, but am I saying that they're gonna do it? It is a possibility, factually. If you look at the layout of the building, pwede talaga. Ito si Giselle Recaport para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Miss Giselle Recaport. Samantala naman, kapabayan daw po nilang ahensya sisilipin sa radioactive steel plant na inuugnay kay Tony Yang. Yan po'y report mamaya ni RH 52 Edniel Parosa. Pilipinas ang oras, 15 minutes, makalipas ang alas 2 ng hapon. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan.
Fabcon, amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation through capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ng tamang impormasyon sa lahat ng bagay. Kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! Gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez. Pino. Dati pa rin po mga balita. Pabayaan daw po ng ilang ahensya sisilipin sa radioactive steel plant na iniugnay kay Tony Yang. Report mula kay RH52 Edniel Parosa. Edniel. Magsasagawa ng backtracking ng Philippine o Presidential Anti-Organized Crime Commission kasama ng National Bureau of Investigation sa mga ahensya ng gobyerno nagpabaya kaugnay ng illegal na radioactive operation ng Pilsandia Steel Plant sa Misamis Oriental. Sabi sa Campo Crame, Bitaok Executive Director Undersecretary Benjamin Acorda, bukas si Defense Secretary Gibo Chodoro sa nasabing investigasyon. Nadiskubre kasi itong hazardous practices ng steel plant sa loob ng PBDEC Industrial Authority na nasa lupang kontrolado ng DND. Una nang binanggit ni Chodoro na palaisipan sa kanila kung sino ang nagbibigay ng permit sa kumpanya. Kayong naaresto na ang may-ari nitong si Tony Yang, Chinese national at kapatid ng former Duterte advisor na si Michael Yang. Pakinggan natin si Yusik Acorda. Our good secretary had manifested that there will be full scrutiny on this aspect in the operation of this GIA so that yung mga interagency na laking like DTI and other intelligence operations na nabanggit kanina, mapasok natin yan. Ayon naman kay NBI Director Melvin Matibag, malaki ang impluensya ni Michael Yang sa nagdaang administrasyon kaya tututukan nila ang nasabing period
mula na simula ng kumpanya taong 2017. Pakinggan natin ang NBI Director. Michael Young is a very powerful personality at that time. Tapos he's the special envoy to China also. Then the personalities involved, maririnig natin, even the materials. There are initial reports na nagkakaroon sa China, but it's yet to be validated. Sa raid at kalunang inquest proceedings na sinaksihan ng DZRH News, umabot sa 69 na Chinese nationals at isang Pilipino ang naaresto ng pinagsamang person ng PAOK, NBI at Armed Forces of the Philippines. Narescue sa compound ang 120 trabahanting Pilipino na hindi man lamang binibigyan ng protective gear kahit nagpositibo sa uranium, ang raw materials na ginagamit sa paggawa ng bakal. Samantala, may 5 pang incorporators na kinabibilangan ng 2 Chinese at 3 Pinoy ang hinahanap ng otoridad. Pero lahat sila kinasuhan na ng paglabag sa Nuclear Safety Regulation at kaukulang labor at immigration laws. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pang-aabuso sa 3 taong gulang na bata sa Taguig City, kinundina ng BSWD, psychosocial at temporary shelter handang ibigay sa pamilya ng biktima. Ibalita mo yan, RH number 5, Val Gonzalez. Val. Romel, matapos kumalat sa social media ang viral video ng pananakit, nagpahayag ngayon ng maring pagkondina ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa nakakagalit na pang-aabuso sa 3 taong gulang na bata sa sitio Bagong Pag-asa, Barangay Western Bikutan, Taguig City. Ayon kay DSWD spokesperson at Assistant Secretary Irene Dumlao, lubhang nakababahala at hindi katanggap-tanggap ang ganitong insidente. Binigyan din ni Dumlao na hindi kailanman kukonsinti ng ahensya ang anumang uri ng karahasan laban sa mga bata. Sa kuha ng video, makikita ang pagsipa at pagsuntok at muling pagsipa ng umano'y kinakasama ng ina ng paslit na nagdulot ng galit at pagkondena mula sa publiko. Iginit ni Dumlao na may mga umiiral na batas tulad ng Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse at Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Children na nagpapataw ng mabigat na parusa sa mga nang-aabuso. Kinumpirma na ng DSWD Field Office NCR na na-rescue na ang bata at kasalukuyang nasa kustodiya ng Taguig City Social Welfare Office habang ang sospek ay sumasailalim na sa inquest proceedings. Sa ngayon, ani Dumlao, sasailalim ang mag-ina sa psychosocial intervention. Tiniyak ng ahensya na handa silang magbigay ng psychosocial support, temporary shelter at iba pang kailangang tulong sa pamilya ng bata at sino mang mga batang biktima ng karahasan. Hinihikayat din ng DSWD ang publiko na agad i-report sa barangay, pulisya o social welfare offices ang anumang kaso o makitang pang-aabuso sa mga bata, kabataan o sino mang kabilang sa most vulnerable sector. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Samantala, Foreign Affairs Secretary Lazaro, Japanese Ambassador Endo, abay nagpulong daw po para paghandaan ng state visit ni Pangulong BBM sa bansang Japan. Report mula kay RH4, Miss Karen Oyong. Miss Karen. Nagsagawa ng courtesy call sa Department of Foreign Affairs o DFA ang ambassador ng Japan sa Pilipinas na si Endo Kasuya upang paghandaan ng nalalapit na state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan sa darating na May 26 hanggang 29, 2026. Ayon sa Embahada ng Japan sa Pilipinas, nagpalitan ng mga pananaw at kuro-kuro si Ambassador Endo at DFA Secretary Maria Teresa Lazaro patungkol sa Japan-Philippines relations kasabay ng paghahanda sa nabanggit na state visit. Dagdag ng embahada, ipinaabot ni Ambassador Endo ang tuloy-tuloy na commitment ng Japan upang isulong ang kooperasyon upang mas tumibay ang bilateral relationship ng dalawang bansa. Ngayong taon ang ika-70th anniversary ng pagkakatatag ng diplomatic relations sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Formal itong naitatag noong July 23, 1956. Ayon sa palasyo, inaasahang magsasagawa ng summit meeting si Pangulong Marcos kasama si Japanese Prime Minister
Minister Takaichi Sanae upang pag-usapan ang mga key regional and global issues, partikular na tungkol sa maritime security, food security at issues sa enerhiya. Nakatakda rin ng isang welcome ceremony sa Imperial Palace sa pangunguna ni Emperor Naruhito at Empress Masako, state call at isang state banquet. Inaasahan rin may ikipagpulong si Pangulong Marcos sa mga Japanese business leaders at mga miyembro ng Filipino community sa Japan bilang parte ng kanyang mga official engagements. Sa post naman ni Secretary Lazaro, sinabi nitong umikot ang kanilang diskusyon ni Endo sa mga posibleng deliverables upang mas patibayin pa ang kooperasyon sa pagitan ng Japan at Pilipinas sa sektor ng enerhiya, defense, security at iba pang mga areas of mutual interest. Ako si RH4 Karen Oyong nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ilang tindahan ng bigas sa Paco Market sa Maynila makitaan ng paglabag sa price cap. Ang buong detalye, balita mo yan, RH number 9, Tina Nolasco. Tina. Personal na ininspeksyon ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel ang ilang pwesto ng tindahan ng bigas sa Paco Market sa Maynila. Ito'y para masiguro na naipatutupad ang Executive Order number 118 Series of 2026 o ang 50 pesos kada kilong price cap sa mga imported na bigas sa naturang palengke. Alinsunod ito sa mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pigilan ang pagtaas ng presyo ng bigas at mapigilan ang mga magkasamantala sa gitna ng mataas sa presyo ng mga pangunahing binihin at krisis sa langis epekto ng patuloy na tensyon sa Middle East. Sa inspeksyon, nakitaan na mga paglabag ang mga tindahan ng bigas kung saan na mas mataas ang kanilang benta sa itinakdang price cap. Gayunman, hindi muna ito pagmumultahin ng Department of Agriculture at binigyan muna ng warning. Nabatid na sinumang lalabag na seller, trader o importer ay maaaring magmulta ng 5,000 hanggang 1 million pesos at maging ang suspensyon ng kanilang operasyon at maaari ring makulong ng 1 hanggang 10 taon. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Tina Nolasco. Samantala naman, isumbong mo sa PDEA, abay ito raw po'y 86% ng matagumpay sa pagsugbo ng droga. Ating alamin sa report ni Edwin Duque. Edwin. Tama na kay Ray, naging matagumpay sa pagsugpo ng mga may sa illegal na droga ang platform ng pag-ulat laban sa droga ng gobyerno. Ito yung isumbong mo sa PDEA. Sa ulat na tanggapan ng PDEA sa Quezon City ay patuloy niya na pinalakas ang kampanya laban sa illegal na droga sa pamamagitan pa rin ng pagkikayat sa mga mamamayan ng confidential na mag-ulat ng mga aktibidad o personalidad na may kaugnayan pa rin sa droga. Base sa kanilang tala mula Hulyo 1 o July 1, 2022 hanggang April 30, 2026, nakatanggap na ang PDEA ng libo-libong ulat sa pamamagitan pa rin ng plataforma na nagpapakita ng patuloy na pagkilahok ng publiko sa pambansang pagsisikap laban sa droga sa ilalim pa rin ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang datos mula sa monitoring ng reporting system ay nagpakita ng PDEA ay nakatanggap na ng kabuang 3,681 anti-drug information report mula pa sa mga concerned citizen. Sa mga ito ay 780 na ulat naman na validated sa pamagitan pa rin ng tabang verifikasyon at intelligence assessment procedure. Arizona 3 Edwin Duque nagulat sa Tisa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edwin Duque. Rapido, hataw, balita. Standby mga balita mula po sa mga probinsya Pilipinas ang oras alas 2:31. Ang Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon,
Amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay o rapido hataw balita. Ang niyo pre mga lingkod sa pagbabalita sina Ray Sibayan at Romel Ferres para sa DZRH una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. At ngayon mga balita mula po sa mga probinsya. Ratchada Probinsya.
Rapido Hataw Balita. Barangay Danon at vendor sa Dasmariñas, Cavite, pinagbabaril. Patay. Report mula kay Eric Dastas. Eric. Standby, Eric Dastas. Samantala, sa Samar naman, isang matanda ang pinagbabaril sa Calbayog. Patay. RH number 34, Jane Bantayan. Kasalukuyan ang ginagawang pag-iimbestiga ng Calbayog City Police sa nangyaring pamamaril sa isang senior citizen na naganap sa Purok 1, Barangay Dinawakan, Calbayog City sa Samar na naging sanhi ng pagkasawi nito. Ayon mismo sa report ng PNP Calbayog, ang biktima sa 60 anyos, isa itong magsasaka. Nagtamo ng fatal gunshot wound ng biktima ng pagbabarili ng suspect sa loob mismo ng kanyang bahay. Ayon sa PNP Calbayog, lumalabas na personal na galit ang motibo ng suspect nang magkaroon ng pagtatalo o alitan ang dalawa sa isang fiesta ng barangay sa nasabing bayan. Ang nasabing suspect ay residente ng barangay Uliras, Calbayog City na agad na tumakas matapos ang nangyaring krimen. Nananatili itong at large. Rumisponde sa lugar ang team ng SUCO, SAP at First Samar Provincial Mobile First Company at agad nagsagawa ng investigasyon sa crime scene. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Jane. Adi pong balikan mga kaibigan na report mula kay RH30, Eric Dastas. Eric. Doon agad ding biniwan ng buhay ang isang barangay tanod at ang kinang na vendor na kapwa sila pagbabatid ng hindi nakalalang suspect sa Cluster N, Block 8, Barangay Manuel Mercado 1, Dasmariñas City, Cavite. Batay sa report ng Dasmariñas Component City Police Station na nakatanggap sila ng tawag bunsod ng insidente ng pamamaril sa naturang lugar kung saan agad nila itong pinuntahan sa inisyal na investigasyon na nalalakad ng biktima na nakilala si alias Rudy, 51 anyos, upang bumilian niya ng pagkain sa isang tindahan kung saan sinundan nito ng salamin at walang habas sa pinagbabaril sa iba't ibang parte ng katawan dahil na nagdagyan itong kamatayan. Sa kabila ng walang habas na pamamaril ng suspect ay nadamay ang vendor na si Analinda, 48 anyos, na noon nagtitinda ng mga ulam sa nasabing lugar. Sa motibo sa naturang insidente, habang patuloy na gumugulo ang investigasyon at inaalam din ang pagkakala ng suspect sa pamamagitan ng kuha ng CCTV sa pinangyarihan ng insidente. Ito si RH30 Eric Dastas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang lola naman ang nabangga ng SUV sa Mangaldan, Pangasinan. Patay. RH number 30, Freddy Fajardo. Freddy. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng isang 83 anyos na lola na residente ng barangay Gigilunin, Mangaldan, Pangasinan matapos itong mabangga ng SUV alas 10:35 ng gabi habang tumatawid sa highway sa kanilang barangay. Batay sa ulat ni Mangaldan Chief of Police Lieutenant Colonel Perlito Tuayon, ang driver ng SUV nakabangga sa biktima ay minamaneho ng 59 anyos na lalaki na residente ng barangay Poblacion 4, Puso Rubio, Pangasinan. Sa investigasyon na batid sa testigo na nag-overtake ang SUV sa isang tricycle. Pagbalik nito sa kanyang linya ay aksidenteng nabangga ang tumatawid na biktima, sanhi ng kanyang pagkamatay. Kasalukuyang nasa Mangaldan Police Station ang SUV driver at ang kanyang sasakyan para sa kaukulang disposisyon. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristarte Taguulat para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Freddy Fajardo. Samantala naman, hugong na pagkapalit daw po ng Bangsamoro Parliament Speaker at MILF member sa BARM. Pinabulaanan. Report mula kay June Dimakutak. June. Hello. Go ahead, June. Yes, Lakay Ray. Sa may mga espekulasyon kaugnay sa pagtatanggal sa Parliament Speaker at ng mga miyembro ng MILF sa BARM at mariing ito nga pinabulaanan ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa sa layuning agarang matuldukan ng mga bulungan ng usaping ito ng papalit ng pagpapalit ng Parliament Speaker na si Muhammad Yaqub. Tinungo mismo ni BARM Chief Minister Makakwa ang parlamento upang personal na pabulaanan ng mga espekulasyon. Mainit siyang tinanggap ng mga parliament members kasama si Parliament Speaker Muhammad Yaqub.
At mismo sa bibig ng punong ministro, sinabi nitong walang katotohanan ng mga unconfirmed news na ito sa social media, ni sa isip niya hindi sumagi. Nagkahiwalay man ang political party ang MLF leaders and members. Ngayon, kaugnay sa paparating na first parliamentary election sa Setyembre ng taong kasalukuyan, hindi man nararapat na maapektuhan ng serbisyo publiko para sa Bangsamoro people. Katunayan ay may dalawang senior official ng MLF Central Committee at ng UBJP ang itinilaga ngayon ni Chief Minister Makakwa sa iba't ibang posisyon sa Bangsamoro government. Ayon sa punong ministro, ang kampanya kontra korupsyon lamang ang tanging inaayawan niya. Kasunod ng pahayag nito na kapag may na-involved sa korupsyon sa kahit sino mang opisyalis ng BARM at membro ng MLF, tanggal agad ito at siya pa mismo umano ang magpapatuloy o magpa-file ng kaso. Magulitang may mga pahayag din sa social media sa di mano'y maaring pagtanggal kay Chief Minister bilang Chief of Staff ng Bangsamoro Islamic Armed Forces o BF-MILF. Ayon sa kanyang pahayag, okay na tanggalin siya bilang Chief Minister. Subalit ang tanggalin naman siya bilang MILF member, may malaking negatibong impact nito sa kanyang katauhan bilang mujahidin. At niya walang sinuman ang may kapangyarihan magtatanggal sa kanya bilang member ng MILF. Ayon pa kay Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. Mensahe ni Makakwa sa mga nagnanais sa tanggalin siya sa MLF, nakahanda umano siyang ipagtanggol ang kanyang sarili, meron naman siyang karapatan bilang isa sa mga nag-alay ng kakayahan at lakas para sa tagumpay ng MLF na maabot ang BARM government. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Delegasyon ng Bicol sa palarong pambansa pumulak na sa Agusan del Sur. RH number 18, Ruel Saldico. Ruel. Romel, umalis kayong Martes sa patungong Agusan del Sur ang delegasyon ng Bicol para sumabak sa palarong pambansa. Bit-bit ng mga atleta ang opisyal na pag-asang makapagbigay ng karangalan sa reyon sa iba't ibang sports events. Pinangunahan ni Susan Coliano ang delegasyon na nagpahayag ng kumpiyansa at kahandaan ng mga atletang Bicolano. Hinigayat din ng mga kalahok na ipakita ang disiplina, sportsmanship at husay sa kompetisyon. Nagatid naman ng suporta at nalangin ang mga magulang, guro at taga-suporta sa mga atletang lalawak naman sa athletics, swimming, basketball, volleyball, para games at iba pa. Umaasa naman ang Bicol delegation na makapagtala ng magandang performance at makapag-uwi naman ng medalya mula naman sa pambansang palaro sa Agusan del Sur sa Mindanao. Mula dito sa Bicol, ito si RH1A. Ruel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Ruel Saldico. Samantala naman, isang pulis nakitang patay sa kanyang bahay sa Bacolod. Report mula kay Rex Cantong. Rex. Wala nang buhay nang nakitang isang opisyal ng Bacolod City Police Office o BCPO sa loob mismo ng kanyang bahay sa Zone 12, Barangay Handumanan, lungsod ng Bacolod. Ayon kay BCPO Director Colonel Eugene Ribadomiang, biktima ay si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas, pinuno ng City Administrative and Resource Management Unit ng BCPO at mayroong tama ng bala sa kanyang katawan at wala ng buhay. Ayon naman kay Barangay Kagawad Romel Ixanes ng Barangay Handumanan, nakita na lamang ang duguan na katawan ni Vargas sa labas ng kanyang bahay at mayroong tama ng bala. Si Vargas ang nagiging hepe din ng ilang mga police stations sa lalawigan ng Negros Occidental tulad ng La Castillana, Himamaylan at lungsod ng La Carlota. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng kapulisan sa nasabing krimen. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Rex Cantong. Rapido, 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 hataw, balita. Standby mga report mula po sa Davao, maging sa Iloilo at sa Leyte. Pilipinas ang oras, 13 minutes bago sumapit ng alas 3.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng bata. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Report naman mula sa Davao City, klase, trabaho, suspendido sa Davao City dahil naman sa paggudaw po ng lupa na nakakaapekto sa mga residente doon. Report mula kay June Suter. June. Sinuspindi ang face-to-face classes at trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno sa Davao City ngayong araw ng Martes, Mayo 19, 2026, bunsod ng tuloy-tuloy na malakas na ulan dulot ng Sterlis at Intertropical Convergence Zone. Batay sa advisory ng lokal na pamahalaan, suspendido ang klase at school activities sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod. Suspendido rin ang trabaho sa lahat ng national, local government offices kabilang ang government-owned and controlled corporations maliban sa matanggapan ng bibigay ng safety, security, health, social services at disaster response operations. Pinayagan naman ang mga pribadong kumpanya at establishmento na magpasya kung magsuspindi rin ng trabaho para sa kaligtasan ng kanilang mga empleyado. Samantala, 3 bahay ang nasira matapos ang pagguho ng lupa sa Purok 1, Barangay Magtuo, Davao City, Lunes ng gabi. Ayon sa mga otoridad, may naitala ring paggalaw ng lupa sa Purok 4 na nasabing barangay. Umabot sa 15 individual ang napektuhan ng insidente at agad na inilikas sa barangay hall o pamatiyak ang kanilang kaligtasan habang nagpapatuloy ang monitoring sa lugar. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Halos 9 na loose firearms isinuko naman sa Iloilo Provincial Police Office. Jocelyn Makin ng Aksyon Radyo Iloilo. Jocelyn. Mula Enero ng nagdaang taon hanggang Mayo ngayong taon, umaabot na sa 892 na mga loose firearms o hindi lisensyadong mga baril ang isinuko sa Iloilo Police Provincial Office. Mayorya rito ang homemade long and short firearms ayon kay IPPO Director Police Colonel Bayani Razalan. Sa halos 900 na loose firearms, 4 rito ang rehistrado pero sinurrender dahil wala ng plano ang may-ari na i-renew ang lisensya. Dahil dito iniutos ni Razalan sa lahat ng hepe ng pulisya na ipagpatuloy ang operasyon laban sa mga iligal na baril sa probinsya upang mas bumaba pa ang mga kaso ng krimen lalo-lalo na ng shooting incident. Pinayuan rin ni Colonel Razalan ang mga residente na may tinatagong iligal na baril na mas makabubuting isuko ito upang hindi na masampa ng kaso kapag nadakip sa operasyon ng mga otoridad.
Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Jocelyn Maque. Samantala naman, mga estudyante nakaimbento raw po ng renewable energy system sa Pastrana, Leyte. Aba! Ating alamin sa report ni Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Sa gitna ng hamon sa kakulangan ng kuryente sa ilang kanayunan sa Leyte, pag-asa at inspirasyon ang hatid ng grupo ng graduating electrical engineering students mula sa Eastern Visayas State University, Tacloban. Nakapagbuo sila ng isang locally sourced renewable energy system na pinagsama ang solar energy at hydropower. 70% ng enerhiya mula sa araw habang 30% naman galing sa natural na agos ng irigasyon sa Barangay Suksokon, Pastrana, Leyte. Dahil sa proyektong ito may sapat ng kuryente para sa hindi bababang 5 street lights sa farm to market road ng barangay, isang malaking tulong lalo na sa mga residenteng gabi na umuwi mula sa bukid. Ayon sa mga lokal na opisyal, mas ligtas at mas maliwanag na ngayon ang daan para sa mga magsasaka at mga mag-aaral. Hindi rin naapektuhan ang operasyon ng irigasyon dahil mini hydro turbine lamang ang ginagamit sa maagos na tubig. Patunay ang proyekto ng ang talino at malasakit ng kabataang Pilipino ay kayang magbigay makabagong solusyon para sa komunidad at kalikasan. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. At sa Metro Manila ngayon, pakinggan natin si Kyle. Buyas, Kyle! Lakay Ray Romel, pansamantala munang sinuspende ang operasyon ng Pasig River Ferry Service ngayong araw. Ayon sa MMDA, dahil ito sa pagdami ng mga basura sa ilog na nagdudulot ng pagkasira ng mga ferry boat. Kailangan muna magsagawaan niya ng cleanup drive bago maibalik sa normal ang operasyon ng ferry service. Sa iba pang balita, nagsagawa naman ang operasyon kontra illegal parking ang mga tauhan ng MMDA Special Operations Group Task Force for Road Clearing sa bahagian ng Quezon City at Caloocan. Kabilang sa sinuyot ng mga otoridad ang Mindanao Avenue, SM sa Balintawak sa QC at GD Jesus sa Caloocan City. Sa nasabing operasyon, 15 ang pinaghatak at inimpound ng MMDA habang 43 motorista naman ang natikatan. Samantala, sa pool naman ng water interruption ang ilang lungsod sa Metro Manila dahil sa maintenance work sa isasagawa ng Manila Water. Kabilang dito ang Barangay Kamaling at Socorro sa Quezon City, Barangay Pinagbuhatan sa Pasig City at Malanday at Barangay Fortune sa Marikina. Sisimulan nito mamayang alas 10 ng gabi at posibleng tumagal ng 6 hanggang 7 oras. Para naman sa ating ulat panahon, kasalukuyang nakararanas ng malakas na buhusan mga pag-ulan ng ilang bahagi ng Metro Manila, partikular sa lungsod ng Maynila at Quezon City. Ayon sa Pag-asa, posible itong tumagal ng hanggang 2 oras at makaapekto sa mga karatig na syudad at lalawigan. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Kyle Bulias, sa iyong Metro Manila ngayon! Rapido, hataw, balita. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita. Thank you sa ating mga nakagapay sa DZRH News Team. May salay napit, nandyan po si Don Carlos. At nandyan din natin mga classmates sa Bulacan State University. Inyo po mga lingkod, mga kaibigan sa Naray Sibayan. At Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas, ang oras 4 minutes bago sumapit ng alas 3 ng hapon.